What's up guys, Nasty Gaming here and welcome back to my YouTube channel. For this content, i-explain ko nga pala sa inyo kung ano nga ba guys yung mga skills na sinasabi ko sa inyo last video ko na nadagdag dito sa update na nangyari dito sa Season 3. Kung makikita nyo guys, nakakuha tayo ng Season 2 badge dahil nandun tayo sa Arena 7. Ngayon guys, pupunta tayo dito sa ating skills para mapaliwanag ko na nga sa inyo kung ano nga ba yung mga dinagdag na skills doon sa update. Let's go! Click skills and then pupunta tayo guys dito sa dulo. Dahil yung mga new skills nandito yan kung hindi natin sinosort pa. Una sa list ay itong Heal Ring. Psychic yung class na meron yan and common lang naman yung rarity niyan. And ayan nakalagay, recovers 40 HP of all allied Xenos and removes any negative status effects. So mini ano siya. Itong Heal Ring nga guys ay mini hyper repair. So mahina yung heal niya pero yung effect na nagtatanggal ng negative status ay nandun pa din. So, 3 energies yan. So, sobrang ganda kapag natapat tayo sa mga kalaban na may mga debuff like stun, poison, burn, freeze. Yan yung mga magandang katapat ng Heal Ring gamit ng ating Psychic. Next naman natin guys ay itong Inheritance of Soul. Ang Inheritance of Soul naman, ang gumagamit niyan guys is yung Samurai. Heal all allies HP by 65. Gain 1 energy for every 10% remaining HP, then destroy itself. Meaning lang nito guys, ay mag-heal siya sa all allies natin. So, hindi lang yung sino natin, pati dun sa summon. Pero guys, makakagain siya ng energy and every 10% na buhay ng ating samurai ay mako-convert yan into 1 energy. Kung puno yung buhay ng ating samurai, mako-convert yan into 10 energies. So, sobra-sobra naman yun kasi every turn meron 4. So, 8 lang. Kaya at least 80%. Pero, ang mangyayari guys, dito sa ating Inheritance of Soul or sa ating Samurai ay maglalaho na parang bula. So, huwag nyo nang asahan na pag gumamit kayo ng Inheritance of Soul ay nandyan pa yung Samurai nyo. Na-convert na siya sa energy. Tatry natin yan guys mamaya after natin explain yung 4 pang skills na nagdagdag dito sa ating mga Xeno. Next naman guys sa ating list ay itong Judgment. So ang Judgment nga guys ay attacks a single enemy with effect value of 78, deals damage to the opponent equal to 80% of her shield value. So nagbe-base yung Judgment ng Guardian dito sa ating armor. Kapag yung armor natin is 100, 80 yung magiging additional damage nun. Kasi yung Guardian guys is yung shields niya is sobrang dami like magnetic armor, dome, big dome, and sobrang ganda niyan guys kapag natapat pa ito doon sa perfect wall. Kasi more than 500 armor yon and mako-convert siya 80%. Maging damage niya is 400 damage yung Judgment. So medyo masakit lang to sa energy pero kapag natapat yan sa mataas na armor natin, GG na talaga guys yung kalaban. And ang mangyayari lang doon sa naging damage natin, mawawala yung shield natin and magiging 0 yon. Hindi na lang yung Guardian natin ay tangke, may damage na din siya. Next naman natin sa ating list ay itong Resonance. Attacks a single enemy with an effect value of 97 if the same unit as a target exists in that enemy territory. It also deals the same damage. Ang pagkakaintindi ko dito guys ay single enemy to, target, single enemy. Pero kapag yung position mo at yung position ng kalaban is iisa, tatamaan din yon. So, hindi ko pa masyadong ma-explain sa inyo yung totoo kasi wala pa tayo ng skill na to. Pero soon, kapag nagkaroon na tayo at nakakuha tayo sa mga treasure chest ng skill na to, ay ide-demo natin yan sa inyo. And next naman guys is itong Great Sandstorm. Yung Great Sandstorm naman, attack all enemies and nullifies HP recovery effects. Napakaganda nito sa ninja kasi normally yung ninja natin, ginagamit natin is poison. So kapag konti na lang yung buhay ng kalaban, mapapwersa sila mag-heal. So kapag natapat yung heal natin or yung heal ng kalaban dito sa Great Sandstorm natin, ay GG na talaga yon. Wala kahit ni isang HP na madadagdag. Ang last but not the least ay para sa grappler ay itong smash combo.
O kaya smash combo yan kasi ma-explain ko sa inyo kung bakit. Attack sa single enemy with an effect value of 105. If the target is Sinnoh, it will be critical. So normally, yung mga skills talaga ng grappler, mga critical yan eh. If you set another card to this unit in this turn, reduces the cost -2. I-combo lang natin yan sa kahit anong skill ng grappler ay mamaminusan ng 2 yung kanyang energy cost. So, sobrang imba nito guys. Kasi 4 to, magiging 2 na lang. Tipid. O, automatic, critical pa yung kanyang damage. O, grabe na to. Grappler is the key. O, extra natin yan. Na-explain ko na nga guys kung ano nga ba yung naintindihan ko sa 6 na skills na dinagdag ng Project Sinnoh. Ngayon guys, check natin dito sa dalawa kung paano nga ba to gagana. So, click home lang. Na-set up ko na nga guys yung ating skill na dalawa dito sa ating samurai at dito sa ating psychic. So, punta lang tayo dito guys sa demo battle. Nandito na nga tayo guys sa demo battle. At mukhang pinabibilis ni Project Sinnoh o yung ating pagdedemo ng mga skill na bago. Kasi binigay niya lahat agad. So, dahil dyan, gamitin muna natin itong Void Thrust. Void Thrust muna ang gamitin natin para maka-damage sa atin yung kalaban na makita natin kung mag-heal nga ba talaga siya. Void Thrust and ito ng Magnetic Armor. Turn end natin. Goods na yung kalaban, oh. Tamang atake lang si tropa. Papakita ko na sa inyo guys ngayon kung ano nga ba yung effect ng heal ring dito sa ating mga Sinnoh. Gagamitin natin yan. This is from Psychic. So yan. Recovers 40 HP of all allied Sinnoh. So pang Sinnoh lang yan. Let's go. Wala kasing negative effect yung ating mga Sinnoh. Pero nakita nyo, abnormally removal. Ano yun? Abnormal? Yan, nag-heal siya. And natanggal yung mga debuff kung meron man dapat yun. Matik yun guys, tanggal yun. So ngayon, susubukan naman natin yung Inheritance of Soul ng ating Samurai. Ito nga ba yung effect nito? So pagkakaintindi ko guys, makakagain siya ng energy. And mabubura nga lang yung ating Samurai. So 6 energies tayo. So dapat 6 lang ulit yan mamaya dahil 4 energies tong Inheritance of Soul. Yan, gamitin na natin guys. And makikita na natin kung ano yung effect nito. Let's go! Gumamit siya ng Ninja Stars and gagamit na tayo ng Inheritance of Soul. Ayun! Nag-heal ng 96 pero nawala yung ating Samurai. So yun guys, dapat 6 lang yung ating energies pero nawala yung ating Samurai. Kaya nadagdagan tayo ng more than 6 pa. I think 80% yun. So, 8 energies yung binalik sa atin ng ating Samurai. Pero, nakakalungkot doon, wala na yung ating Samurai. Nakita nyo na guys kung paano nga ba gamitin yung Heal Ring and Inheritance of Soul dito sa ating Psychic at dito sa ating Samurai. Sana may natutunan kayo sa video ito. So, kung nagustuhan nyo yung video ito nga pala, is please don't forget to like, subscribe, and comment na din para sa mga susunod na videos na gagawin natin. Sa susunod nga pala guys, explain natin kapag nakuha na natin yung mga skill na mga bago ay ide-demo ko ulit sa inyo yun. And don't forget nga pala guys na pa-follow na din ng ating Facebook page, Nasty Gaming, and join the Discord server para sa mga update sa Project Sinnoh. Magpapaalam na nga tayo guys. See you next time!